Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw mga kabarangay. Live po dito sa Marinduque News Network. Muli pong nagbabalik ang ating isa sa napakahalagang programa na nagbibigay daan sa ating mga kabarangay. At ito po ang programang Aksyon Barangay. Ako po muli ang inyong pong kababayan, ang inyong kabarangay ka Adrian Rosales. At muli po sa araw na ito ay malugod po nating inaanyayahan ng ating mga kababayan na samahan niyo pong muli ako. At ang ating magiging panauhin ngayon pong araw na ito upang pag-usapan ang mahalagang bagay na may kinalaman ang ating pong barangay at ang ating mga kabarangay. Sa pangalan po ng bubuo ng programa Aksyon Barangay, muli po ay binabati natin ang ating 218 barangay dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Magandang araw sa ating mga kabarangay sa bayan po ng Santa Cruz, sa bayan po ng Torrijos, Buena Vista, sa mga kababayan po natin sa Gasan, dito po sa bayan po ng Buwak at sa bayan po ng Mugpog. Ayan, magandang araw, lalo tigit sa ating mga kababayan na nakakapanood ng ating programa via Facebook Live. Tayo po'y napapanood sa bayan po sa Marinduque News Network, MNN TV3, ganon din po sa DJAR Media Online at sa atin pong official Facebook page din po ng ating Marinduque Police Provincial Office na napapanood din po sapagkat ang ating makakapanayan po ngayon ay ang isa sa opisyal ng ating pong kapulisan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan, lalo tigit sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Sa mga kababayan po natin na nakakapanood ng ating programa sa ating mga kabarangay, sa iba't ibang bahagi din po ng ating pong lalawigan at ng ating pong bansa. Ayan, at ngayon pong araw pong ito ay atin pong pinapasalamatan. Nagagalak po tayo sapagkat ngayon pong araw na ito ay binigyan po tayo ng pagkakataon na makapanayam ang isa po sa mataas na opisyal ng ating kapulisan o ang pinakapinuno po ng ating kapulisan dito po sa ating lalawigan ng Marinduque upang bigyan po tayo ng mga kaalaman, bigyan po tayo ng pagkakataon na mailatag po sa atin ang mahalagang mga gawain ng ating kapulisan. Lalo na po ngayong panahon pong ito na nalalapit na po ang eleksyon at ngayong panahon ito na nalalapit na din ang Kwaresma o ang ating Holy Week. Ano ba yung mga ginagawang paghahanda ng ating kapulisan? Ano po yung mga measure na kailan pong ibabahagi sa atin upang maging mapayapa po ang atin pong darating na eleksyon at ang atin pong darating na Holy Week. And of course, syempre po ay maging mapayapa ang buhay ng ating mga kabarangay. So ngayon, at tuloy-tuloy na po tayo para po mas maging malinaw ang ating talakayan po ngayon ay atin na pong wini-welcome at ipinakikilala. Alam ko pong kilala na po ito ng ating mga kabarangay pero malugod ko pong muling wini-welcome sa ating programang Aksyon Barangay ang hepe ng ating pong Marinduque Police Office sa katauhan ng ating nire-respeto na pinuno po ng atin pong kapulisan, si Police Colonel Arthur Art Salida. Welcome to our program, Colonel, at salamat po sa pagpapaunlak mo sa ating programa. Maraming salamat, kasamang Adrian Rosales, at magandang hapon sa lahat, ay magandang araw sa lahat ng nakikinig sa programang ito, Aksyon Barangay, at lahat ng mga kapulisan na nagsisilbi sa ating probinsya ng Marinduque. Likewise, kumbatihin po lahat ng mga kasalukuyang nakaupong mga local government officials, pangunang ating governor, Tatay Presby Velasco Jr., at sa lahat po ng chief executive ng iba't ibang municipality, lalong-lalo na sa mga barangay captain ng mga 218 barangays dito po sa ating bayan ng Marinduque. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, at sa lahat ng ating mga kabarangay, na tayo po ay naririto upang ibahagi po sa inyo, ito po mga ginagawa ngayon ng ating kapulisan, Colonel, ngayon lalo ngayong panahong ito na alam naman natin na busy ang lahat, at alam naman natin na ngayon po ay nasa ilalim na po tayo ng panahon ng kampanya at ng eleksyon. So sir, siguro unang tanong po natin para po tuloy-tuloy na yung ating magiging talakayan ay papaano po tinitiyak ng ating
PNP, ano po, sa iyo pong pangunguna dito sa ating lalawigan ng Marinduque na mapanatili po ito pong seguridad, ano po, ng kampanya at nitong darating na halalan sa darating po na Mayo, sir. So, maraming salamat sa mga Adrian. Unang-una po, mula pa noong Oktubre sa filing of candidacy ng ating mga candidates natin dito sa Marinduque, ay sinimulan natin magplano kung anong mga dapat po natin gawin pagsimula ng election period, campaign period, national campaign period until local campaign period, at saka itong hanggang sa matapos yung proclamation man kung sinong papalarin na manalo. Unang-una sa mga aksyon ng ating kapulisan ay nag-establish po tayo ng mga checkpoint. Checkpoint na magche-check sa mga dumadaan kung may mga dalang mga armas, lalo yung connection doon sa ating gun ban. At saka para ma-check yung mga nag-iisip na magiging deterrent doon sa mga nag-iisip na gumawa ng mga nagbabalak na gumawa ng katarantaduhan sa ating bayan. As of now, ang Marinduque Police Provincial Office po ay kasalukuyan pa rin na ginagawa yung mga plano at hakbang na dapat natin i-implement during election period. Maalala natin dito ay we have meron tayong presinto dito sa Marinduque, polling center 197. So kung makikita nyo po, yung kapulisan po ng Marinduque ay pag nilagay yung dalawa bawat polling center, ay hindi po magkakasya. So as of now, nag-request po tayo ng about 171 para mapunuan natin lahat ang mga requirements ng ating kapulisan para doon sa security ng barangay. Unang sa polling center, doon sa checkpoint, tapos yung escort ng mapaghatid ng mga balota at mga iba pang gawain na in connection dito sa ng ating election, in connection dito sa pagganap ng ating election. At ito po ay inaasahan ko yung kooperasyon ng bawat isa sa ating mga kandidato, sa ating mga supporters, sa ating mga barangay na sana po ay tulong-tulong tayo sa pagbantay para magiging mapayapa yung ating election sa 2025. Colonel, nabanggit po ninyo yung pong pagdadagdag po kasi alam naman natin na napakalimitado din po ng bilang ng ating mga uniform personnel. At napakahalaga din siyempre ng participation ng ating mga volunteers sa ating barangay, ano po, ng ating mga BPATs, ano po, at iba pa mga volunteers. Pero doon po sa nakaraang mga election na Colonel, may mga import po tayo, import ba ang tawag natin dyan, ng mga another personnel from region at bukod pa po yung mga uniform personnel natin from AFP. So ngayon bang election, Colonel, ganun pa rin po yung magiging setup po natin? Ganun pa rin po kasi alam mo na nga natin, kulang nga yung ng Marinduque, yung pulis na Marinduque, dahil sa una pa lang 197 na polling center, may mga island pa na nadagdag. So, meron tayong augmentation, hindi po import augmentation na ating mga kapulisan na galing sa region. Umaabot ng 171 po lahat para mapunuan lahat ang mga requirements ng security ng ating upcoming election dito sa Marinduque. So, ito po ay itong augmentation, kasi medyo iba yung layman's term, Colonel, pagdating kasi sa ating mga uniform personnel. So, itong augmentation po ito ay from different province din po ba o sa region lang po nang galing itong mga madadagdag po natin? Actually, galing po sa region. Ito yung mga kasalukuyang bagong graduate po ng ating recruit na nag-undergo ngayon ng BISOC. At saka iba pong may mga ibang personnel ng Marinduque na detail doon sa regional office. So, ibabalik po sila lahat dito para tumulong dito sa pagbabantay ng ating election dito po sa Marinduque. So, Colonel, nabanggit nga po natin na medyo talaga may kakulangan, kaya every election meron po talagang ganitong sistema o augmentation na ginagawa ang ating kapulisan. So,
Sir, how about, ano po naman ang pwedeng maitulong o maidagdag ng ating mga barangay volunteers o yung, especially yung ating mga BPATs? Meron po ba tayong naibigay din po na mga trainings or pwedeng mga pagtuturo po sa kanila para kahit na paano po makatulong din sa ating kapulisan, lalo na po sa panahon po ng eleksyon, sir? Actually po, napakalaking tulong po yung ating mga barangay peacekeeping action team, lalo na po yung mga barangay tanod at saka mga barangay officials. Unang-una is, kung nakita natin during campaign period, hindi naman po lahat ng ating kapulisan ay nakakapunta na mag-secure doon sa mga candidates natin na kampanya sa iba-ibang lugar. So, lalong-lalo sa traffic primarily, kasi may mga ibang may ibang trabaho po yung mga ating kapulisan at pag dinistribute mo na bawat bawat sortie ng isang ilalagyan mo ng kapulisan ay kulang na kulang talaga. So, napakalaking tulong yung mga ating barangay peacekeeping action team kasi sila po ang nag-arrange ng mga parking doon sa mga campaign sorties at saka lahat po, parking, traffic at saka almost sa kapayapaan. So, nakakatulong din sila sa amin sa pag-report kung may mga nagbabiolate o nanggugulo doon sa kanilang barangay at makapag-respond agad yung mga ating kapulisan. Sa training po natin sa barangay na tungkol sa mga training sa mga barangay, tuloy-tuloy naman po. Minsan seminar and other. Kung ngayon lang, medyo lang nahinto yung ating training ng barangay ngayon kasi ito nga, dumating na ngayong election period na lahat po ay nagiging busy. Alam ko naman na sa kanila rin nagiging busy, kaya lang pagtulong-tulong tayo na mga barangay peacekeeping action team ay siguradong may daos naman natin tong election na maging mapayapa. Lalo na, Colonel, at ngayon pong panahong ito ay kabi-kabila yung mga meeting de advance. Ano po, at talagang bukod doon sa malalaking mga partido ay may mga independent parties pa na talagang bumababa sa ating mga barangay. Colonel, matanong lang natin, how about itong PMAC po ninyo? Ano po ba yung kahalagahan nito at maitutulong nito dito sa, o ang meaning po nito at kahalagahan po nito dito sa ating election, darating na election 2025? Actually, ito po yung PMAC ay inactivate natin dito mula pa nung January 9. Ito yung PMAC po ay Provincial Election Monitoring Action Center. Ito po yung tumatanggap lahat ng mga communication na galing sa taas at saka ito rin ang magiging daanan ng lahat ng mga report na magagaling doon sa lahat ng mga municipalities tungkol dito sa election. Ito po ay isang section lang po ng operation section namin dito sa Marinduque Police Provincial Office na ang trabaho niya lang po ay nakatuon sa lahat ng aktibidades dito sa election. Yun lang po ang trabaho niya. So, reporting, tapos yung dissemination ng mga informations at saka yung result ng lahat ng mga activities o magpapakandak ng meeting dito sa about election. And ito pong PMAC ay every station po ba natin meron po nitong naka-assign ni Colonel? Opo, sa election naman po ito yung sa habing MEMAC, Municipal Election Monitoring Action Center. Ganun po ang kanya. So bawat station po meron din po nakatalagang tao na iyon din ang trabaho na nakatutok sa lahat ang activity tungkol sa election sapagkat ang dami rin po yung iba-ibang trabaho ng ating kapulisan sa ating mga stasyon at para makapag-concentrate lang, nilagyan natin ng Municipal Election Monitoring Action Center. At ito, Colonel, may mga hotline po ba tayo dito para mas madali? Siyempre, medyo ang lawak po kasi talaga ng galawan po ngayong campaign period hanggang sa election. So, mamaya siguro pwede ring i-flash natin kung may mga hotline or paano po ba? Bawat munisipyo po ba o mga station natin ay meron po mga hotline or direct po sa ating provincial election command? Actually, yung mga hotline dito ay doon pa rin sa hotline po ng PNP. Yung hotline pa rin po ng PNP dito sa Marinduque. Alam ko wala akong listahan dito kaya lang alam ko meron kayong listahan doon sa which is the same pa rin doon sa isang hotline lang po. Almost ang nakatao naman po doon ay nakadikit doon sa may hawak ng hotline.
At nakakatuwa, Colonel, na may ganito po kayong ginawang estratehiya po dito sa ating probinsya, sapagkat alam naman po natin na ang ating probinsya ay isang napakatahimik na probinsya po. At kung mayroong ganito, mas mapapangalagaan natin yung pinangahawakan natin ngayon na in the previous year in election ay talagang wala naman tayong untoward incident. But as of now, ilang buwan na rin, Colonel, magmula nung election ba natin, kumusta po yung pong atin pong monitoring po ngayon dito po sa ating pong aktibidades dito sa campaign period po ng ating mga kandidato? Actually, dito po sa Marinduque, talagang napapatunayan lahat po ng tao, ako dahil sa kooperasyon ng lahat, ay hanggang ngayon po ay wala naman po tayong na-monitor na kahit isang election-related incident po dito sa ating bayan ng Marinduque. So, kaya nagpapasalamat ako doon sa mga barangay officials, mga kandidato na kumokontrol sa mga supporters nila at sa mga supporters din ng mga kandidato na sana po ay panindigan na natin na ay Marinduque ay talagang mapayapang probinsya na hindi na kailangan dumating sa mga sakitan yung proseso ng ating election dito. At this will be a challenge sa lahat po sa atin. At kailangan po daw yung cooperation lang ng bawat isa. Colonel, makikita natin sa mga national television nagiging problema po ng ating ilang mga probinsya at maging sa National Capital Region. Talagang talamak po na yung mga, lalo na yung mga latest na mga crime ay may mga gumagamit talaga, nagdadala pa rin ng baril So dito po sa ating lalawigan, dahil last January nga nagsimula na yung election ban po natin, and hindi naman maikakaila na ilan sa ating mga politician bukod pa yung ating mga gun owners ay may mga lisensya po sila na para maghawak o mag-ari ng isang baril. So kumusta po yung ating monitoring po dito, Colonel? Meron na ba tayong mga nahuli na lumabag, or ano po yung mga updates po dito mula po nang ipatupad po itong election ban? Actually, mula po nung pinatupad yung election ban nung January 12, as of na wala pa tayong nahuhuling mga baril. Pero sa buong Marin probinsya po ng Marinduque, meron po tayong mga firearms na 101 ang total niya na hindi pa po na minomonitor namin. So from that 101, meron po nakapag-renew ng kanilang mga lisensya na 10, tapos meron on process na siyam, tapos yung ibang gun owners po na sinorender nila po yung mga baril na sa mga police station. Diniposit nila. Then siguro i-withdraw na lang yan pagko. So we have a total of 60. So meron pa tayong 41 na minomonitor, kaya lang as of April 2, parang sinuspende muna ng PNP yung kanang offline katok natin. Pero sinulatan po natin sila na kung may pagkakataon, kontakin yung ating kapulisan at para mai-surrender natin yung magawan ng paraan kung paano makuha yung mga baril na hindi pa nakapagkuhan. Yung iba, wala na po dito sa probinsya ng Marinduque, kaya lang may process naman po na ginagawa. So, ito ay patunay na yung mga tao ng Marinduque ay talagang nakikipag-cooperate na kaysa i-search warrant ng mga kapulisan yung kanilang mga bahay, ay makipag-ugnayan na lang po sa ating kapulisan para ma-surrender na doon sa police station. Anyway, kung ma-renew yun naman yung mga license o LTAP pagkatapos ng election, ay pwede naman pong ibalik doon sa inyo yung mga baril. So, i-remind ko lang po ngayon na meron man kayong permit to carry, PTC, temporarily suspended naman po dito sa buong duration ng election period. So, bawal pong ilabas doon sa inyong bahay. And how about ito, Colonel, dahil alam naman natin na may mga official tayo na may mga naka-disseminate din sa kanila ng mga uniform personnel as a bodyguard.
sakop din po ba ito, Colonel, ng gun ban at paano po yung proseso? Para at least alam po ng ating mga kabarangay, ng ating mga tagapanood, ano po, dahil minsan iniisip ng iba, dahil mga pulis yan, hindi sila sakop. So, ano po yung, para po sa kabatiran ating mga kabarangay, ano po yung proseso patungkol po dito? Actually po, wala po akong nakadesignate na bodyguard na ating kapulisan ng Marinduque. So ngayon is nag-contact ng directives na during yung isang meeting natin dito na ang lahat po ng kandidato ay may karapatan silang mag-request ng magiging area security. Area security ang natin. Liaison officer na police na kung halimbawa mga kampanya nila itong barangay na to, magkuhan sila in advance para yung kapulisan natin either mauna sila doon o sasabay. Kaya lang ini-encourage namin dapat mauna yung kapulisan doon. So, walang nakakuha as bodyguard. Mayroon man yung mga monitoring na area security doon po sa mga campaign field. So, ito ay open po sa lahat ng kandidato. Kung may mga kampanya kayo na medyo alakanin kayo sa lugar, just inform in advance yung mga chief of police para paunaan namin ng either covert o uniform personnel doon sa covert security o yung mga uniforming tao doon po sa lugar. Ang kan ko lang is pinagbabawal sa atin na pa-escort na gagamitin yung mga mobile car ng PNP o anumang ng government entity. Kung naman po, naririnig yun naman po sa ating COMELEC chairman na bawal pong gamitin doon sa kampanya yung mga government vehicles. So, yun po, malinaw, mula kay Colonel, siya po ang pinuno ng ating kapulisan dito sa ating probinsya, wala pong any uniform personnel na naka-disseminate, o na tumatayong bodyguard sa ating mga official dito po sa ating probinsya, manapa ay pwedeng mag-request, sa ating kapulisan. Tama po ba, Colonel, kung may ma-activities? Opo, para magiging area security. They are not serving as a bodyguard, area security po doon sa lugar na pagdadausan ng meeting man, kung ano man o campaign rallies o kanang campaign sorties. So, yun po ang mas malinaw para po ma-secured yung kapayapaan. Kaya kung minsan nakakita kayo ng mga police na doon na kung minsan naka-civilian yan actually, mga nag-monitoring po na serve as area security doon po sa mga lugar. Ayun. May mga ka-civilian, may mga naka-uniforme. So, depende po doon sa ng kandidato, request ng mga kandidato. Ngayon. So, at least malinaw po ito para doon sa ating mga kababayan na nagtatanong, mayroon bang mga uniform personnel na nag-aakto as bodyguard? Wala po ayon sa ating Colonel Art Salida. And siguro, Colonel, regarding, dahil makikita naman natin ngayon kung gaano kaaktibo itong ating mga kapulisan under your leadership, Colonel, yung checkpoint na ginagawa natin sa buong lalawigan. So, sa kasalukuyan po, mula po nung magsimula po itong ating gun ban at saka nagsimula po itong pag-asagawa ng checkpoint, may ilan na po bang bilang yung ating naisagawang checkpoint dito po sa ating buong probinsya? As long as on the number ng checkpoint, araw-araw ay mayroon tayong 12 checkpoint bawat 16 checkpoint bawat araw. So, i-total mo yung from January 12 hanggang dito. Maabot ng mga 1,000 plus na siguro yung dyan. So, those are established checkpoint. So, meron kasing bawat istasyon, merong isa sa araw, merong isa sa gabi din. Meron pa tayong mobile post na dalawa. And para sa kabatiran ng ating mga taga-barangay, Colonel, ano po ba yung sistema po pag isang legitimate na COMELEC checkpoint, ano po yung dapat nilang makita at sino-sino po yung mga kasama dito sa isang official na COMELEC checkpoint? Unang-una po is yung lugar ng checkpoint po dapat well lighted, tapos meron yung required na yung signages na signage. Tatlong signage po yan. Meron yung warning na malapit yung checkpoint. Meron yung doon sa main checkpoint na stop, COMELEC checkpoint. Then, doon po sa signage na may stop, COMELEC checkpoint, andun po yung ng ating COMELEC officer at saka yung team leader po ng ating nag-checkpoint. Or either yung, hindi man yung team leader, yung station commander po. Andun po yung pangalan nila.
At dapat well lighted paggabi at saka sabi ko nga dapat hindi na selective. Lahat po ay chine-check nila. So gusto ko lang linawin doon sa COMELEC checkpoint. COMELEC checkpoint is yung plain view doctrine lang po gagamitin doon. Unless na may report po na may dala-dala kayong ganon, yun na, i-detailed nila yung ay magkakaroon ng enhancement ng plain view doctrine. Kung halimbawa may nag-report doon sa kabila na itong sasakyan ay may daladalang ganito, talagang any available means gagawin nila po doon sa checkpoint. So it will be converted to anti-criminality checkpoint kung merong contrabands na report doon sa ibang dadaan. Kung nakikita nyo po, hindi na chine-check yung mga walang license, walang kwan doon. Ang kwan ko lang po doon, plain view rin na dapat pag dumaan kayo, relax lang na hintuan nyo ng maayos, tapos huwag yung nervyusin. Kasi yun yung ma-provocation na magbibigay sa police ng signal na, oops, parang nag-aalanganin to, ganon. So, kwan lang po, normal call lang po. Basta alam natin na wala tayong violations, wala tayong dala-dala na mga contrabands, dumaan lang po tayo na maayos. Unless na may report kasi na kung dyan, doon na makakita nyo, magkakalkal yung police and nakalagay naman po doon sa mga guidelines namin. So, malinaw lang po ito sa ating mga kababayan, ano po, dahil minsan yung mga kababayan po natin nagadalawang isip, ano, pag nakakita ng mga checkpoint, ano po, talagang parang nag-aatubili ba, Colonel, ano, na tumuloy po sila. Kaya lang ganito na, may paalala lang po pag wala kang helmet, huwag ka na lang dumaan po kasi plain view rin na talagang binabiolate mo rin po yung kwando. So ang kwando is, meron namang responsibilidad po ng ating kapulisan na i-check din yung ibang violation maliban doon sa COMELEC violation. So ganoon lang po at kung kwando, isang advice ko lang sa ating mga kababayan na motorista ay bago kayo dumaan ng checkpoint, kumpletuhin nyo na po kung anong mga basic lang na nakikita. Kailangan na dumaan ka doon na wala kang helmet, ay talagang sisitain ka naman doon. Sisitain ka naman doon kasi unang-una is pinakita mo na plain view na binabiolate mo po yung ating mga ordinances at saka national laws. So, kooperasyon lang po para hindi na maabala doon sa lahat ng pupuntahan natin on COMELEC checkpoint. At malinaw lang ito, Colonel, na hindi ibig sabihin dahil COMELEC checkpoint hindi sakop itong ating hindi sakop yung mga tamang pag-usuot o yung mga legal documents ng inyong mga vehicles, ano po, ay hindi na kayo pwedeng sitahin, ano po, dahil trabaho din po ng PNP na pag may nakikita pong violation, ano po, ay pwede po talaga kayong sitahin, ano po, yun po ang malinaw para sa ating mga kabarangay, dahil minsan ay sabihin nila ay COMELEC checkpoint dapat hindi kami sitahin dahil hindi sakop nila yan. Tandaan po natin, look out din po na ating PNP na sitahin po kayo kung may nakikita pong paglabag po sa inyo pong paggamit ng ating kakalsadahan at ng ating mga sasakyan. And siguro tanong din natin, Colonel, ano po, sa ating sa kasalukuyan, ano po, na ongoing nga po ito. Kumusta po, Colonel, yung pong atin naman pong pag-monitor po dito sa ating mga rally po ngayon? Ano po ba yung mga ginagawa po ninyo? Dahil sabi nga po niyo, kulang yung mga tao po natin. Meron na ba tayo mga nakakasama lalaking political rally dito sa ating probinsya? And ano po yung assessment po natin regarding po dyan? As of now, wala pa namang pong nakipag-coordinate sa amin. Yung political rally, wala pa nakipag-coordinate sa amin. Kaya I encourage all candidates, political candidates, tapos yung mga ating kandidato na siguro bago yung isagawa yung kan para ma-secure namin na maayos ay makipag-coordinate po tayo sa ating mga police stations. At required, that is our obligation na i-secure na walang mangyayari doon po sa mga political rally nyo. Ayan. At nako, ang dami nating pag-uusapan pa, Colonel, ano po, sa ating pinaghahandaan ngayon na election, ano po. At alam po naman natin na kahit 6 na bayan itong ating probinsya at medyo marami-rami din itong ating barangay para i-monitor ng ating kapulisan. Siguro pag-usapan natin after ng ating commercial break, ano po, pag-usapan natin kung ano-ano pa yung mga ginagawa ng ating kapulisan sa pamumuno ng ating
panauhin ngayon po sa ating programa Action Barangay kung ano-ano pa po yung mga measure na ginagawa po nila at dapat nating sundin para po mas lalong maging mapayapa itong ating pong paghahanda sa atin pong election 2025. So sa ating mga kabayan, wag po kayong aalis. Tayo po muna ay mag-commercial break at pagkatapos po nito ay muli po nating pag-usapan ang mga mahalagang bagay at mga aksyon na ginagawa ng ating PNP para mapanatili ang kapayapaan sa election 2025. Dream Favor Travel and Tours. Why travel with us? DOT accredited tour operator and tourist transport. Trained tourist drivers and tour guides. Priority on safety. Your dream tour will be favored. Dream Favor offers a wide range of services including van rental, tours, airline ticketing, and more. What are you waiting for? Book a tour with us now. Check our available packages at. For inquiries, call or text 0969-517-6325 or kindly visit our Facebook page at Dream Favor Travel and Tours. We are located at 21 Santol, Poac, Marinduque. Dream Favor Travel and Tours. Why travel with us? DOT accredited tour operator and tourist transport. Trained tourist drivers and tour guides. Priority on safety. Your dream tour will be favored. Dream Favor offers a wide range of services including van rental, tours, airline ticketing, and more. What are you waiting for? Book a tour with us now. Check our available packages at. For inquiries, call or text 0969-517-6325 or kindly visit our Facebook page at Dream Favor Travel and Tours. We are located at 21 Santol, Poac, Marinduque. Ayan, at sa ating segment na plataforma de gobyerno, sapagkat ngayon po ay panahon ng eleksyon, ayan, sa ating mga kababayan na kandidato po ngayon, sa iba't ibang posisyon sa ating lokal, mula sa ating congressman, gobernador, sa ating pong mga bukal ng ating probinsya, mga mayores o mga mayor ng ating mga bayan, ng ating vice mayor, hanggang sa mga konsehal, Ano po ba ang sinasabi po ng batas patungkol po doon sa karapatan po ninyo na magpahayag o gumamit po ng media para ipakilala ang inyong plataforma de gobyerno? By the way, ano ba yung plataforma de gobyerno? Ito po yung pong pagpapahayag ng inyong mga plano na gagawin o mababuting mga gagawin sa atin pong bayan, sa ating lalawigan, sa panahon na kayo po yung nakaupo na. So, kaya nga doon sa ating mga kandidato po ngayon, mas magandang ilatag po ninyo yan sa ating mga kababayan. Hindi po kung ano-ano pang mga paramonyas o mga propaganda. Sapagkat alam ko po na lahat po ng mga botante ay hinihintay. Yung pong inyo pong magandang plano. Ano ba ang inyong talagang plano? Bukod sa inyong pagkandidato, at paghangad sa iba't ibang posisyon, ano naman yung pong gusto nyong gawin, sa atin pong lalawigan at sa ating pong bayan, lalo na po sa ating mga barangay. So, ayon po sa Republic Act 9006 o 9006, yan. At sa Resolution number 6520, ay ina-allowed na gumamit po ng media, ang atin pong mga kandidato. So, kung kayo po ay hindi po nakapag-rehistro ng inyong po mga social media platform ng inyong Facebook, ay pwede po nyong gamitin ang mga
media platform, ang mga gaya po ng telebisyon, ng radyo, at ng cable. Ano po? Gaya po namin sa Marinduque News, bukod po sa ating social media, ay ginagamit din po nating platform. Ito pong ating pong MNN TV3. So ano po ba yung ina-allowed po sa atin, sa mga kandidato? Meron po kayong 60 minutes ano po para po sa TV and social media. Ano po? Ito po ay sa kabuuan ng ating campaign period. Baka isipin po ninyo per day. So malinaw po 60 minutes lang po ang ina-allowed po sa inyo. At meron po kayong 90 minutes dito naman sa ating mga radio political ads po ninyo. Ano man pong way po yan. Kung yan man ay interview o yan po ay press release ng inyo pong plataforma de gobyerno, ay meron po kayong 90 minutes sa mga radio station po natin. For example, dito po sa ating lalawigan, meron po tayong dalawang radyo natin, ano po, ng Manila Broadcasting. Hindi po ibig sabihin na tig 90. Dapat po 90 minutes doon sa dalawang station kung kayo po maglalabas ng inyong mga political ads. And kung kayo naman po ay nais po na makapaglatag nito pong pagkakataong ito, ano po, at hindi, lalo na po kung hindi po ninyo na pa-register yung inyo pong mga social media platform, bukas po ang ating pong Marinduque News Network. Bukas po ang programa Action Barangay. Ikaw man po ay nasa political party, administration party, o ikaw po ay opposition party or independent party. Ngayon na po yung pagkakataon po ninyo para inyong ilatag ang inyo pong mga plataforma de gobyerno. Alam ko pong lahat ay naghihintay ng inyo pong mga plano. Kaya sa mga nais po na maglatag ng kanila pong mga magagandang plano, patunayan po ninyo yan. Ilatag po ninyo yan para po mapakinggan ng ating mga kababayan. Dito po sa ating programang ito ay meron po tayong segment at ito po ang segment natin, Plataforma de Gobyerno. Sa mga nais po makipag-ugnayan, pwede po kayo mag-message sa ating pong Facebook page or tumawag po sa ating pong studio para po mabigyan po kayo ng pagkakataon na maibahagi po ang inyo pong magagandang plano sa ating lalawigan, sa ating bayan at sa ating pong barangay. At ito po ang segment, Plataforma de Gobyerno. Ayan, at tuloy-tuloy na po tayo sa atin pong programa. Ito pa rin po ang programa Action Barangay sa mga ka-tune in pa lamang po sa kanila pong mga Facebook, sa kanila pong mga telebisyon. Tayo po sabay napapanood dito po sa Marinduque News Network, MNN TV3, sa DJAR Media Online, sa Marinduque News Community, at ganoon din po sa official page ng ating Marinduque Police Office. So ngayon po muli ay ating makakasama ang ating pong Provincial Director ng ating pong Marinduque Police Office, si Colonel Art Salida, para pag-usapan pa po ito. Tuloy-tuloy natin pag-usapan ito po mga ginagawa nating paghahanda ano po ngayon pong panahong ito ng eleksyon. At syempre sa huli po ay pag-usapan na rin natin, Colonel, yung tungkol po sa ating Holy Week dahil malapit na po ang Holy Week. Ano po? So Colonel, ano po ba ito mga syempre meron po kayong mga programa na ginagawa po ngayon para mapanatili itong ating pong mapayapang eleksyon. How about sa inyo pong mga, kasi may nakikinig po tayo na na-present po ninyo. Ang ganda, sir, nung inyo pong may abbreviation pa. Ano po ba yung layunin nito para mas lalo pa pong kumbaga, lalo pang ma-encourage yung mga man in uniform natin na matutukan ito pong mapayapang election 2025, Colonel? Actually po, magandang araw po ulit sa ating lahat. Actually po, yung sasabi natin na parang guiding principle dito sa ARTS, ARTS, always the Police Marinduque is here to serve you always, and they are here always ready to serve, always ready to serve you. So tungkol po doon sa mga papananatili sa ating kapayapaan sa ating eleksyon ay maliban po doon sa mga activity ng police ay tuloy-tuloy pa rin po yung mga ating mga police operations on violations of special laws and other ordinances. So
hindi lang po yun ang trabaho ng police. So, meron pa dito yung mga administrative duties na ginagawa. At tungkol naman po doon sa ating pag-prepare ay actually may nag-deploy na po tayo ng mga skeletal deployment na una. While hinihintay po natin, nagsimula tayo sa planning ng yung mga detailed activities na galing po sa mga different municipalities at saka dito sa province. So, unang-una is yung planning namin doon sa kanina is nag-meeting po mga ating kapulisan at sa mga chief of police tungkol doon sa preparation ng mga activities, security ng mga activities dito sa upcoming yung Moriones Festival natin sa Marinduque. Alam niyo naman po ay pag ganun na pagdating ng Holy Week ay ang Marinduque po ay isang nakilala dito sa ating Moriones Festival at ang activity po dito ay may distributed sa kanya-kanyang municipalities. So yung ating kapulisan po ay nakapag-meeting kanina para mapag-meetingan yung ating deployment para matugunan lahat ng activities ng ating mga kababayan dito sa Marinduque, sa bawat municipalities. Karon pa man, siguro sa masyadong busy pa yung mga incumbent na mayor na doon, required ko yung bawat ating kapulisan na mag-reach out doon sa mga PDR, MMO, kung sino man ang in charge o yung tourism ng bawat municipalities para mapag-usapan kung anong upcoming activities para mapaghandaan po natin yung deployment at siguraduhin natin na walang mangyaring mga insidente doon sa ating mga bisita o sa mga spectator ng mga activities dito at sa mga participants natin. Colonel, noon po mga previous year, talagang one of the best practices po ng ating Marinduque PPO ay itong ating Morion Cup, ngayon po ba, kumusta po ito pa rin po ba yung ating pong pattern para po, kumbaga nakaangkla doon sa ating celebration ng Lenten season, po itong ating Holy Week, particular itong ating Moriones Lenten rites. So, ito pa rin po ba yung ating pong sinusundan ngayon, Colonel? Tama po. Yung pa rin ang ating pattern kasi nagiging successful niya sa mga nakaraan na taon at bakit kailangan mong palitan kung successful nga yan. At i-enhance mo na lang po kung anong mga dapat i-enhance. So, makipag-participate po. Kaya lang may mga guidelines na bagong guidelines na galing sa taas. So, siguro may mga downgrading, may mga kondon, yung active participation na yung siguro naka-uniforme kang magbuhat ng cross dati. Baka hindi napapayagan kayo, magkakon na lang ng ibang identity o we need to have a clearance doon sa ating nakatataas. Kasi doon sa mga previous year, Colonel, talagang minsan naka-full wearing po nung pong captains, So, pero mayroon namang iba na nagsusuot lamang nung pinaka-turbante o kaya helmet, So, sa ngayon po, po yung gagawin po yung paraan? Sabi nga po, medyo may mga pagbabago. It depends doon sa binaba po ng ating National Command. So, sa ngayon po, ano po yung makikita na expect na magiging participation po pagdating po dito sa activities ng ating PNP? Actually, we actively participate. Ang kwan ko lang doon is, ang pagkakaiba lang naman dyan is, kung halimbawa nakasuot ka ng uniforme ng police, huwag kang mag-suot ng iba-iba pa na pwedeng idagdag doon sa uniforme. Pero kung talagang sumama ka doon sa Moriones Festival o doon sa kwan, full gear ka na hindi na kalahati police, kalahati kwan doon. So, active pa rin po na kwan dyan. Yun lang ang kwan doon. Pinagbabawal sa amin na yung parang sa tamang bihis lang po. Pero possible pa rin, Colonel, na kahit siya naka-captains, nasa duty pa rin po siya? Pwede, oo po. Kasi kwan naman po sila, yung part naman po na monitoring at kwan ng peace and order. Doon sa area kung saan siya na-deploy. Ang kapulisan po ay kahit anong activity niya doon sa isang lugar, obligasyon niya po na magbantay at mag-report kung may mga dapat responde, magbantay at mag-responde o mag-report kung dapat respondihan doon sa lugar. So talagang napakaganda po nito, Colonel, ang talagang PNP ay naandyan dahil sa totoo naman po mas mauuna itong ating Holy Week kaysa dito sa ating election. So talagang ina-expect natin na this year again ay malaki na namang bilang ng ating mga
bisita, hindi lamang yung ating mga balikbayan na every Holy Week ay umuwi, in-expect natin na maraming mga bisita rin tayo, mga turista na darating sa ating probinsya. So, papaano naman po yung dissemination po nito? Kasi, kayo na nabanggit po nyo, Colonel, yung tungkol po dito sa ginawa niyong paghahanda sa election. How about dito sa ating Lenten season? Paano po? Meron pa rin po ba tayong siguro, mamaya ko na lang idagdagan po. Dito muna tayo sa paghahanda na inyong ginagawa, sir. Actually po, ngayon po, kasalukuyan naming pinaghahandaan lahat po ng ating activities, planning ng activities, lalong-lalo po doon sa situation na mangyayari doon sa unang-una is doon sa pier ng Balanakan, sa uwian, sa mga parada doon sa lahat-lahat ng kondon. Parada sa lahat ng bayan, yung traffic rerouting, lahat-lahat, makipag-coordinate po sa mga traffic ng bawat municipalities. Tapos ang isang ginawa naming tasking ng bawat kapulisan ay meron po tayong pulis na nakabantay doon sa unang-una is doon sa traffic. Tapos the area security, mga billeting security ng ating mga bisita. Kasi nakakaya naman po na baka may mga bisita tayo manakawan doon sa mga hotel nila. So lahat po ay kinonsider ng ating kapulisan at saka yung event area security. So lahat po yan ay pinaghahandaan natin. Ang kailangan lang po natin is yung detailed ng mga activities lang na manggagaling doon sa tourism offices ng provincial government and municipal government at saka kapatid so sa mga barangay kung may mga activity, paki-inform na lang po yung ating kapulisan para mabigyan na natin ng security. Actually, aside from that, in-identify po namin itong mga bagong pinapasyalan dito sa Marinduque na dapat lagyan ng kapulisan. Una-una is open na pala yung Luzon Datum. Dapat meron tayong kapulisan doon. Tapos itong mga beaches na pinupuntaan nila. So, we are also talking na yung pinag-usapan din namin kung paano namin may yung 3 islands natin dito sa Santa Cruz na karamihan ng gagaling ng Quezon. So, paano natin ma-deployan doon? At so, pinonsider po namin lahat dito sa panahon ng ating summer vacation aside from doon sa ng maghahanda sa eleksyon. Ang i-remind ko lang po doon sa mga kandidato para hindi na dumagdag sa problema ay doon sa Huwebes Santo at saka Biyernes Santo ay binabawal po mga kampanya doon. Parang gagawin na lang natin pakipag-join lang po tayo sa mga activity para wala kaming ibang bantay na tama. Pakipag-cooperate lang po tayo doon sa mga guidelines ng COMELEC para ang concentration namin sa lahat po ng activity, security ng mga activities. And syempre, Colonel, pagka ginawa nila yan, violation nila yan sa COMELEC. Po. And Colonel, kaya natanong ko rin po ito, yung gusto ko sanang itanong nga niya, po. Dahil nga, ine-expect natin na mas marami tayong mga bisita, mga turista, po. Kumusta po? Kasi noon pa po kami sa council, sa Tourism Council, po, ay nire-request po namin na sana magkaroon na ng tourism police para at least guided sila ng mga rules. Kasi syempre, parang iba yata, Colonel, yung rules po pagdating sa tourist police, po. Kumusta na po itong tungkol po dito? Actually, doon po sa ng tourist police, actually, matagal din natin request dyan na magkaroon tayo ng sariling tourist police. However, may requirements po yung ng PNP. Kailangan yung province is it should be designated as a tourist destination talaga na nakakuan dito sa Department of Tourism. Then, from that, pag mayroon ka ng designation ng province sa main tourist, diba, para sa Bohol, para sa Condon, magkakaroon po ng directives yung tourism natin, magkaroon ng top cap, ating tourist police. However, may mga train po tayong mga tourist police. Kaya lang, hindi namin nakuha yung full support ng doon from the tourism kasi hindi pa designated. However, we will act as tourist police, magdi-deploy kami mga police na magbabantay doon sa tourism police. Although hindi na tinatawag silang tourist police, actually matagal na natin na request to na i-create yung tourist police. Pero meron na tayong mga train. Sa Torreos nga, meron silang ginawa na tourist police office sana doon.
Ang problema, yung tao lang ang ilalagay namin, kaya lang hindi recognized ng PNP as a tourist police. However, ay ilalagay namin general police na it will serve as tourist police doon sa magkukanda sa mga turista natin at saka mag-responde pa rin doon sa ibang activities na police na nangangailangan ng serbisyo ng police. Unlike kung may tourist police talaga, sana tayo is nakakonsentrate lang doon sa mga tourism point at saka tourism destination. And Colonel, itong darating na Holy Week, talagang inaasahan natin yung volume ng pagdating ng ating mga kaubayan at mga bisita. And napakalawak, Colonel, ng ating coastal area na talagang pag-alam naman natin, lalo na sa Sabado de Gloria at Linggo ng Pagkabuhay, talagang dumadagsa sa mga beaches yung ating mga kaubayan. So, mayroon ba tayong mga counterparts or mga force multiplier na kabilang po or kumbaga naging kapartner o napagmeetingan na po nyo para at least makakatulong po sa inyo? Actually po, kasama po sa meeting natin yan kanina, yung ating utilization ng mga BIPAT natin at saka mga barangay tanod from the different barangays, the radio group, and other organization na kandyan. So, doon sa planning kanina, na-consider na lahat kasi actually nagamit naman din natin sila sa mga ibang nakaraan na sumbak. So, andoon po lahat. Ang lahat, napag-usapan na lahat po kanina. So, hintayin na lang po yung kasi nagbigay ako ng directives na yung Chief of Police ay makipag-coordinate para reactivate natin ulit yung lahat ng mga katulong natin na force multiplier doon sa pagpapanatili ng ating kapayapaan sa ating summer vacation. So napakahalaga po talaga ng participation, Colonel, nitong ating mga barangay dahil medyo napakalawak po talaga nitong activities natin this coming Holy Week. And siguro, Colonel, bukod po dito sa paghahanda ngayon nga Holy Week, kumusta naman po yung ating monitoring naman sa other activities nga po nyo? Nabanggit nga nyo kanina, hindi naman tayo nakapokus na sa eleksyon, hindi lang tayo nakapokus sa Holy Week. May marami pa kayong mga activities or mga ginagawa para tugunan yung kapayapaan sa ating probinsya. So, ano po yung mga ginagawa pa rin po ninyo na mga aktibidades dito sa ating lalawigan? Actually, aside from the election at saka mga other activities related to conduct, ang kapulisan po natin tuloy-tuloy pa rin po yung pag-i-implement ng regular duties ng police. Unang-una is yung implementation of search warrant doon sa warrant of arrest. Suppose yung monitoring pa rin sa buong probinsya na tuloy-tuloy pa rin natin in coordination sa ating monitoring, coordination doon sa ating mga barangay BIN, Barangay Intelligence Network at saka mga iba-ibang government at local, national at saka non-government organization dito sa ating sa Marinduque. So makikita nyo, hindi naman po natigil yung trabaho ng ating kapulisan. So naidagdag lang po tong ng eleksyon, pero kayang-kaya naman po kasi every 3 years naman po yun. Nasanay naman po yung mga ating kapulisan. So andun pa rin yung ating visibility at saka coordination pa rin. Coordination at saka may mga training pa rin tayo na kinakandak para sa paghahanda sa kung ano-anong activities. May mga training tayo na kinandak sa disaster preparedness. Lahat po. So, hindi po naman po tayo na-stop doon sa mga regular activities at saka mga nakakalendar na activities na programa na dapat gawin ng ating mga kapulisan. At talagang sumasaludo din po kami sa talagang unconditional, masasabi natin, Colonel, unconditional na serbisyo po ng kapulisan dahil parang sa lahat na lang na aktibidades sa ating mga barangay, sa buong lalawigan ay naandyan po kayo. And sabi ko nga, ngayon napakapanahon ng summer ay talagang napakahirap din sa ating kapulisan na talagang gumagampan po sila. Alam natin, summer na. Ngayong panahon ito is
kumbaga challenge din sa inyo, Colonel. Ano po? Kumusta man naman po yung ating may mga activities po ba kayo para itong namang ating mga PNP mapanatili naman yung kailang kumbaga fit po sila sa kailang mga pagtatrabaho? Actually last week lang po nagkaroon po tayo ng yung check up ng mga galing sa anong tawag natin doon? Galing sa lahat ng kapulisan na above 40. Oo. Above 40, nagkaroon po tayo ng check-up. Yung kampo natin ay galing sa Krami lahat. Galing po sa Krami. Yun yung enhanced managing police, enhanced enhanced physical and mental ng ating kapulisan. Physical and mental ng ating kapulisan. So, hinihintay lang po namin yung result. At saka yung APE, yung annual physical exam. So, nagkaroon po tayo. So, by this ng April, babalik sila din para ma-check kung alam naman po natin na ma-check yung kalusugan ng ating mga pulis. Alam naman po natin na mainit na yung panahon. Baka may mga tumataas na yung mga BP nila. At saka mabigyan po ng mga dararapat na maintenance. At saka very active naman po yung ating kapulisan doon sa monitoring ng kalusugan ng ating mga kasamahan dito po sa buong Philippine National Police. At good to hear, Colonel, na talagang napakalaking bagay po kung bakit napananatili ng ating lalawigan ang isa sa pagiging number 2 as a most peaceful province sa buong Pilipinas. Nasa likod po niyan ang napaka-aktibo na pamunuan ng ating PNP. Colonel, nasa iyo po ang pagkakataon. Ano po yung mga mensahe mo na gustong ipaabot sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay, para po mas lalo pang maintindihan nila at makiisa sila sa mga layunin ng ating kapulisan this coming Holy Week at ngayong panahon po ng campaign period at election sa 2025, Colonel. Para po sa ating mga kababayan at kabarangay dito sa Marinduque at nagpapasalamat po ako dito sa MNN at Action Barangay sa pagkakataon ito na binigay sa amin para may publish namin o may dulog namin ang mga concern ng ating mga kapulisan. Sana po ay patuloy pa rin ang ating kooperasyon at i-prove natin na ang Marinduque po ay talagang isang mapayapa at kahit isang street crime wala po nangyayari sa ating bayan. Na pwede kang maglakad doon sa kahit gabi na makakabalik ka sa iyong bahay na walang mangyayari sa iyo. Sana po ay mag-cooperate tayo lahat, maging aktibo, lalo sa reporting, at saka kung may mga ordinansa mo ating mga barangay, sundin po natin. At nawa po ay makuha natin ang cooperation ng ating lahat ng ating kababayan at ating mga bisita dito na kung ano man ang pinapatupad na batas at saka batas national man at saka local ordinances ay sumunod po tayo para magiging masaya ang ating pag-i-stay dito sa ating probinsya ng Marinduque. At sapagkat ang iyong kapulisan ay andito lang, sabi nga, always ready to serve. Sapagkat ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ayan. Napakagandang niyan, Colonel, ligtas ka. Ayan. So, ano pa po yung mga gusto po ninyo, before natin i-flash, Colonel, yung mga hotline natin, baka may mga gusto ka pa pong mensahe o gusto mong pasalamatan o banggitin, lalo na sa ating mga kasama sa PNP, sa mga uniform natin, sa ating mga chief of police, para mas lalo pang maging epektibo ito pong inyo pong pamunuan, Colonel. Una-una is nagpapasalamat po ako dito sa ating programa, Action sa Barangay, at sa lahat po ng ating local executive, local official and other local officials na tumutulong sa ating kapulisan. At lalong-lalo na ating Chief PNP at sa ating Regional Director sa guidance na binibigay sa atin at sa katiwalang binibigay sa atin, na tuloy-tuloy na binibigay sa atin para mapagsilbihan natin at mai-implement natin ang mga programa ng ating buong Philippine National Police dito sa probinsya po ng Marinduque.
Maliban dyan ay meron po kaming ipla-flash ngayon na mga contact numbers ng ating hotlines ng ating kapulisan na sana po ay lahat ng ating kababayan, pag may mga concern po tayo, huwag na tayong mag-atubiling na kontakin. At saka gusto kong iwan din na aside from that, meron po tayong 911. Meron tayong 911 that kinukuha po ng ating Philippine National Force. Ito po ay tatawag ka ng 911, then sa krami po ang tatanggap, tapos idadirect na yung kwan. Kasi kung minsan, pag busy yung mga number na yan na naka-flash is, you can also call 911, then mayroon na mga instruction na ibibigay sa inyo. Then sila na po tatawag sa ating kapulisan, either through radio o mga cellphone numbers, other means of communication. So, sana po, huwag tayong mag-atubiling na humingi ng tulong sa kapulisan kung kinakailangan. Maraming salamat po. Ayan. At thank you, Colonel. Talagang nasaludo po kami sa inyo, ang ating mga kabarangay, dahil napakalaki po ng inyo pong naging ambag, kung bakit ang ating lalawigan ng Marinduque, ang ating mga kabarangay ay nandito po tayo ngayon sa talagang napakapayapang probinsya. Kahit yung ating mga bisita, Colonel, na pumapasok po dito ay bumibili po sila dahil sabi nga nila, iba ang ambience, iba po yung dating pag sila pumasok sa Marinduque dahil nafe-feel po nila na dito ay secured sila, Colonel. So, Colonel, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin, na mapaunlakan po ang ating programa. And sana po sa mga susunod po nating episode ng ating program ay mapagbigyan po muli kami, at ma-update po kami kung ano-ano po yung mga magagandang programa ng ating pong kapulisan, especially sa iyong pamunuan, Colonel, dito sa ating pong lalawigan ng Marinduque. And sabi nga ni Colonel kanina sa mga interview ay nakakapag-Tagalog na si Colonel, nakakapag-straight na. Colonel, taga saan, ano nga po palang probinsya mo para sa ating mga kabarangay? Taga Kalinga po. Kalinga. Doon po sa northern. Kung Marinduque, heart of the Philippines, siguro yun ang brain of the Philippines. Ayan, brain of the Philippines. Para marami tayong mga official, Colonel, na galing ng Mountain Province. Part po ng Mountain Province, tama po ba? Katabi lang po. Katabi lang, oo. And magagaling na mga official, Ayun, yung mga previous na mga PD natin ay galing din dyan sa bahagi ng Northern Luzon, po. And thank you, Colonel, and mabuhay po ang inyo pong pamunuan. And from time to time, siguro hihingi po kami ng update sa inyo regarding po dito sa mga mahalaga pong gampanin po ng ating pong kapulisan. Ayan. At ipaki-flash nga uli natin yung ating hotline ng ating kapulisan para aware yung ating mga kabarangay. Ayan, mula sa ating Provincial Police Office. Ayan yung hotline lang. Bawat Municipal Police Office, meron din po tayo, mga MPS po natin. Ayan, pwede po nyong i-screenshot yan para updated po kayo. Mga kabarangay, para man po inyong mga gusto pong ipaabot, ay maipabot po natin. And paalala ko lang, bawal po yung pong manloloko. Baka mamaya ay ang tawag dito ay ipaprank ninyo ang ating kapulisan. Huwag po niyo gagawin yan sapagkat meron pong kaakibat din yan na parusa sa mga patunayang gagawa po niyan. Ang hotline na yan ay binibigay ng ating PNP para mapanatili po yung pong serbisyo po nila sa ating mga kabarangay. Ayan. Thank you so much. At sa lahat ng ating mga kabarangay, maraming salamat pong muli sa inyo pong lahat. At para po sa ating mga kababayan, ay natutuwa po tayo na muli po nakapagbalik ang ating programa, mga kabarangay. At asahan po niyo tuloy-tuloy na po ang ating programa. Ihahatid po natin ang mga magagandang gawain, especially na ating mga kabarangay. Ng ating mga barangay official na siyang isa sa napakahalagang bahagi ng ating pamahalaan dito po sa ating lalawigan. Kaya asahan po ninyo na kami po dito sa programa Action Barangay ay maghahatid po sa inyo ng mahalagang programa na may kaugnayan sa atin pong serbisyong pambarangay. Ayan, inabot na po tayo ng oras sa ating pansamantalang pagtatapos. Sa susunod pong edisyon ng ating programa, samahan niyo pong muli ako at ang atin pong programang ito, Action Barangay. At dito po sa ating programa, Kabarangay, Ikaw ang Bida. Ako po muli ang inyo pong kabarangay Adrian Rosales. Nagpapasalamat at hanggang sa susunod po, samahan niyo po muli kami sa isa na namang panibagong edisyon ng ating programa. Ito po ang programa na nagalayong itaas ang kamalayan ng ating mga kabarangay. Isang ligtas na araw, mabuhay ka kabarangay. Aksyon, Barangay!